761. Biglang nagkaroon ng magandang ideya si Lance at tumawa. Savage Clan Chief, inutusan mo kaagad ang lahat ng mga ganid, lumabas ka at. Clan Chief, inutusan mo kaagad ang lahat ng mga ganid, lumabas ka at. Tulungan akong lumipat sa lupa, lahat kayong mga ganid ay ipinanganak na may banal na lakas, napakaraming ganid, tiyak tulungan mo akong lumipat sa lupa ng madali, hahaha, bakit ngayon ko lang naisip ka, ang tanga naman. Ang mga wildling dito ay hindi mukhang maliit na individual, ngunit sila ay napakalakas. Nagbago ang mukha ng ganid na pinuno. Bilisan mo, kailangan ko bang itulak? Kinagat ng Savage Clan Chief ang kanyang mga ngipin at sinabing, Senyor, totoo na kaming mga Savage ay mas malakas kaysa sa inyong mga tao, ngunit iyon ay dahil kaming mga Savage ay nagsasanay ng ancestral martial skill na tinatawag na Hercules Divine Kung Fu sa sandaling kami ay ipinanganak. Senyor, gumawa tayo isang deal, iwanan mo ang puntod ng ating ikawalong henerasyong Santo Ninuno at ipapasa ko sa iyo ang mga lihim ng Wildlings Hercules Divine Kung Fu. Yoho! May Hercules Divine Kung Fu talaga? I was thinking na gumamit ng Black Diamond to build a heavy sword, nag-alala ako na hindi ko kayang kunin, kung mag-practice ako ng Hercules Divine Kung Fu, hindi ba? Mas madaling makapagbuhat ng mabigat na espada, mabuti, kukunin ko itong Hercules Divine Kung Fu. Senyor, iwan mo ito sa akin at ituturo ko ito sa iyo. Sabi ng Savage Clan Chief. Savage Clan Chief, sa tingin mo ba pinag-uusapan kita, ang buhay ng buong clan mo ay nakapina sa kamay ko. Senyor, huwag kang masyadong mangbuli ng iba, hindi tayo magkokompromiso kahit lipulin natin ang angkan natin. Sinabi ni Lance, kailangan kong dalhin ito, paano ito? Kapag binuksan ko itong itim na brilyante na libingan, maaari kong ibigay sa iyo ang ilan sa mga pusong bakal na puno sa loob, iyon ang aking bottom line, tanggapin mo man ito o kalokohan. Sinabi ng Savage Clan Chief, gusto ko ang kalahati ng puso ng punong bakal sa loob. Umiling si Lance at sinabing, hindi, 1/4. Masyadong maliit iyon, tsaka, walang nakakaalam kung magkano ang laman nito ngayon. Fine. Then I'll let you guys take one step. 1/3. But you'll have to teach me the Herculean technique first, then I'll take this with me, and when I open it in the future, ibabalik ko ang iyong bahagi sa iyo. Hahaha, Senyor, sinusuyo mo ang isang bata. Tumawa ang Savage Patriarch. Ano? Sa tingin mo, ako, si Lance, ay hindi tumutupad sa aking salita. At saka, walang makakapagbukas ng itim na brilyante na ito ngayon, kaya hanggang doon na lang. Sinabi ng Savage Chief, paano kung mabuksan ko ito? Ano, pwede mo bang buksan? Oo, kaya ko itong buksan? Ito ay isang itim na diamante na kabaong, ito ay may dalawang bahagi, ang isa ay ang takip at ang isa ay ang katawan ng kabaong. Bahagyang hinawakan ito ni Lance, wala siyang nakitang takip Okay, kung maaari mong buksan ito dito, pagkatapos ay narito ang iyong bahagi. Walang pakialam na sabi ni Lance. Mabuti, sana ay hindi suwi ng senior ang kanyang salita. Ang Savage Clan Chief ay bukas din ang isipan upang lumaban, ang Savage Clan ay umabot na sa punto ng buhay o kamatayan, at maaari lamang piliin na magtiwala sa karakter ni Lance, kung hindi ito aaminin ni Lance pagkatapos, wala silang magagawa kundi ang sumugal. Agad na pinakiramdaman ng Savage Clan Chief ang Black Diamond, at sa wakas ay tila may hinawakan, pagkatapos ay kinatok ito ng malakas. Crack! Isang bahagyang bitek ang lumitaw sa itim na brilyante. Binuksan ito ng Savage Clan Chief sa crack, at pagkatapos ng maraming pagsisikap, sa wakas, bumukas ang takip ng itim na brilyante. Wow! Nabuksan mo talaga! Si Lance ay sumugod dito sa takot, at sa loob ng itim na brilyante ay nakalatag ang isang buo na bangkay na hindi man lang naagnas ni Katie Ting man lang, marahil ito ang ikawalong henerasyong sacred ancestor ng Savage Clan. Dinala ni Lance ang bangkay na iyon, ngunit ang pinuno ng Savage Clan ay agad na lumuhad at yumuko sa bangkay. Ang mga mata ni Lance ay kumikinang habang tinitingnan niya ang isang compressed iron tree heart sa loob. Napakarami, natatakot ako na mayroong hindi bababa sa 3,000 mga pusong bakal.
Natuwa si Lance, ang hanggal na prinsipe na iyon, na inagaw ang peke, ay hindi pa nakakaalam nito, kahit nabuksan niya ang itim na brilyante na iyon, natatakot akong isipin niyang totoo ang pekeng nasa loob, pagkatapos kumain ng isa araw-araw, at hindi ito epektibo, at sa huli ay baka mamatay pa siya sa pagkalason. Gustong matawa ni Lance sa naisip, sa hula ni Lance, ang pekeng ay lason siyam sa bawat 10, imposibleng maglagay ng hindi nakakalason na pekeng walang side effect dito. Hinaplos ni Lance ang isang tumpok ng mga puso ng bakal na puno, noon lang, hinawakan ni Lance ang isang libro, kinuha ito ni Lance, tiningnan ito, may nakasulat na, Hercules Divine Kung Fu. Ha! Hercules Divine Power. Sa sandaling ito, nabigla ang mabangis na pinuno ng angkan na ang nawawalang orihinal na sekreto ni Hercules ay nasa ika-8 henerasyong libingan ng ninuno ng mga santo. Sa pagkakataong ito, nagseselos ang mabangis na pinuno ng angkan, dahil, alam ng bawat ganid na kumpleto ang orihinal na sekreto, habang ang hindi kumpleto ang sekretong ninuno na kanilang isinagawa. Mabuti ito, hindi na kailangan pang ipagpalit ni Lance, nakuha na niya ang kumpletong orihinal na bersyon, saan niya kakailanganin ang hindi kumpletong mga lihim ng kanilang ninuno. Ibinaling ni Lance ang kanyang ulo upang tingnan ang leader ng Savage Clan at ngumiti, alam ko kung ano ang iyong inaalala, huwag kang mag-alala, kahit na makuha ko ang sekreto ni Hercules, mahalaga pa rin ang deal na ginawa ko sa iyo, sa iyo ang quarter ng Iron Tree Heart. Senior, di ba sabi mo 1/3? Biro lang, hindi ako mag-aabala na sirain ka, 1/3 nito. Magsasalita pa sana si Lance, ngunit pagkatapos ay naisip niya, ang lahat ng ito ay labis pa rin, kaya kailangan lang niya maging mas mapagbigay. Hinati ni Lance ang puso ng bakal na puno sa loob sa 3 bahagi at ibinigay ang isa sa mga ito sa leader ng Savage Clan. Salamat, Senior. Ang mga mata ng Savage Clan Chief ay kumikinang sa pananabik, kahit na 1/3 pa lang, nakakuha na siya ng halos 1,000, kumpara sa naunang nakatagong mahigit 100, sobra-sobra ang 1,000 butil. Siyempre, si Lance ang malaking nanalo, hindi lamang nakakuha siya ng 2,000 piraso, nakakuha din siya ng napakalaking tipak ng itim na diamante, at bukod dito, isang aklat ng Hercules. Pansamantalang tinakpin ni Lance ang itim na diamante na kabaong at pagkatapos ay binuksan ang sikreto ng Hercules Divine Merit. Kinailangan ni Lance na magsanay ng Hercules Divine Kung Fu bago niya mailipat ang bagay na ito. Ang Savage Clan Chief ay nagsabi, Senior, Hercules Divine Kung Fu ay napakahirap magsanay. Tayong lahat ng mga savage ay kailangang magsimulang magsanay nito mula sa murang edad, sa ngayon, nagsasanay ako nito sa loob ng daan-daang taon at hanggang sa pang-4 na antas. Oh, yeah. Kung mag-practice ka hanggang 4th level, gaano ka kalakas? Mga 8,000 libra ng lakas. Not bad? You're such a short savage, but you can actually produce 8,000 pounds of strength. Senior, kung gusto mong ilipat itong 20,000 libra ng kabaong na itim na diamante, kailangan mong magsanay kahit man lang sa ika-6 na antas, ngunit sa kasamaang palad, ang ika-6 na antas, sa kasaysayan ng ating mabangis na lahi, tanging ang ika-8 henerasyong Saint Ancestor lamang ang makakagawa. Practice it, and that's after he's 100 years old. Senior, I'm afraid na kailangan mong mag-practice dito ng ilang dekada. Binigyan siya ni Lance ng isang blankong tingin at sinabing, mga dekada. Pwede bang itigil mo na ang panunokso sa akin? Tiningnan ko lang ito at nasa ika-4 na antas na ako ng pagsasanay. 762. Imposible, hindi ito posible, gaano na ito katagal? Sinabi ni Lance, pasensya na, hindi ko na practice ang 1st, 2nd, 3rd, direkta akong nagsimula sa 4th level. Paano ka tumalon at mag-practice? Bakit hindi? Ang pang-4 na layer ay napakasimple, ang unang 3 mga layer ay hindi na kailangan pang i-practice, sige, huwag mo na akong patagilan pa, magsisimula na akong mag-practice ng ika-5 layer. Si Lance ay nagsimulang magsanay sa ika-5 layer, ang mga ganid ay tumingin kay Lance na may takot na mga mata, hindi niya maintindihan kung bakit may napakalaking agwat sa pagitan ng mga tao at mga ganid, ito ay napaka-unfair, hindi ba mga taong ganid?
Pagkaraan ng halos 5 minuto, ngumiti si Lance at sinabing, ang ika-5 layer ay nasanay na. Ah! Natigilan ng Savage Clan Chief, hindi pa siya nag-practice hanggang sa ika-5 antas sa buong buhay niya, at nagawa na ito ni Lance sa loob ng ilang minuto. Ngayon simula ng pagsasanay sa ika-6 na layer. Nagpatuloy si Lance sa pagsasanay. Pagkalipas ng halos kalahating oras, ngumiti si Lance, sa pag-ensayo ng ika-6 na layer, pakiramdam ko ay maaari kong subukang magsanay pa upang makita kung makakarating ako sa ika-7 layer. Si Lance ay nagsimulang magsanay muli ng ika-7 layer. Ang Savage Clan Chief sa kabilang panig, ay hindi na basta naninibugho kay Lance, unti-unting bumaling sa pagsamba dahil, hindi na niya kayang magselos pa. Sa panaginip, kung talagang nag-practice si Lance ng ika-7 layer, ang lakas ng braso ni Lance ay umabot sa nakakatakot na 30,000 pounds, sana, hindi ito magawa ni Lance. Ang Savage Clan Chief ay nanalangin sa loob na ang ika-8 henerasyon ng kanilang Savage Clan na Saint Ancestor ay ang isa na nagsanay hanggang sa ika-7 layer. Ang ika-7 layer ay halatang hindi na ganoon kadali, sinubukan ni Lance sa loob ng kalahating oras, ngunit wala talagang pag-unlad. Gayunpaman, hindi sumuko si Lance dahil naramdaman ni Lance na tiyak na magagawa niya ito. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Sa isang kisap mata, umaga na ng sumunod na araw. Phew! Nag-practice na. Huminga ng mahabang hininga si Lance, at sa wakas, nag-ensayo na siya hanggang sa ika-7 layer. Kaya lang, ang ika-8 layer na si Lance ay ayaw sumubok muli, dahil nakaramdam siya ng pagod pagkatapos mag-practice ng ika-7 layer, natatakot ako na hindi niya magawa ang ika-8 layer, kaya bakit mag-aaksaya ng enerhiya? Naikuyom ni Lance ang magkabilang kamao. Kacha-cha-cha. Pakiramdam ni Lance ay saysabog na ang kanyang mga daliri, napakasarap nitong pakiramdam na puno ng kapangyarihan, kahit na may malaking bato sa harap niya, nagawa itong basagin ni Lance. Sa isang suntok, lumapit si Leslie at nagtanong, nag-practice ka ba? Well, nag-practice na. Congratulations, narinig kong sinabi ng Savage Clan Chief na pagkatapos mag-practice ng ika-7 antas ng Hercules, magkakaroon ka ng lakas ng braso na 30,000 pounds, totoo ba ito? Mas totoo kaysa sa mga perlas. Ah! Nanginginig ang maselang katawan ni Leslie. Ganyan kalakas talaga. Kung ganun, hindi ka ba magiging invincible sa mundo? Narinig ko na in terms of arm strength, hindi kayang abutin ng Unity Realms ang 10,000 pounds. Tumawa si Lance, invincible sa mundo. Masyado kang nag-iisip, kung arm wrestling ito, kung gayon natatakot akong matatalo ko talaga ang maraming tao ngayon. Ngunit ang pakikipaglaban ay hindi lamang paghahambing ng lakas, at hindi ito pakikipagbuno sa braso. Tumango si Leslie, mukhang oo, ngunit ano ang saysay ng lakas ng iyong braso na umabot sa 30,000 gin? Walang laman ang lakas ngayon. Mali. I have 30,000 pounds of arm strength, which shows that I have another advantage na wala sa iba, aside from my enchantment. I'm fine kapag ang iba ay nataman ako ng 10 suntok, habang ang iba ay nataman ko ng 1 suntok lang, kaya sabihin mo sa akin kung iyon ay isang kalamangan o hindi. Bukod dito, ngayon na mayroon akong ganoong kalakas na braso, plano kong bumuo ng isang mabigat na espada, at kapag ginamit ko ito sa hinaharap, tiyak na ito ay magiging mas malakas, aking buong. Ang lakas ng katawan ay tataas ng isa pang antas. Sa anong antas ito maaaring tumaas? Sa tingin ko kapag mayroon na akong mabigat na espada, dapat kong talunin ang rurok ng maagang yugto ng Unity Realm. Wow! Ang maagang tuktok ng Unity Realm, iyon ay isang tao na kalahating paa sa gitna ng Unity Realm. Hehe, yun din ang hula ko. Sige, wag na tayong mag-usap, umalis na rin tayo. Yumuko si Lance, ngunit ang itim na kabaong ng brilyante, na napakabigat noon, ay maluwag ng itinaas, na parang isang ordinaryong tao ang nagbuhat ng isang balde ng tubig. Malakas! Bulalas ni Leslie. Tara na, oras na para makaalis dito. Sa sandaling iyon, dumating ang pinuno ng Savage Clan. May iba ka pa bang gusto? Tanong ni Lance. Congratulations to Senior for practicing the 7th level.
Salamat, alis na tayo, Palm. Teka. Ano pa bang meron, sabihin mo sa akin? Iyon, Senyor, sa totoo lang, hindi kumpleto ang kapangyarihan ng ating ninuno na Herculean. Naiintindihan. Inilabas ni Lance ang sikreto ng Herculean technique at hinayaan itong mapunta ng direkta sa leader ng Savage Clan. Ang sikreto ay orihinal na sa iyo, kaya ibalik ito sa iyo. Ah, ikaw pala. Ang Savage Clan ay nabigla, hindi inaasahan na ibabalik ni Lance ang Hercules Divine Merit sa kanila. Nako, kabisado ko na ang lahat ng Herculean powers, walang silbi ang sekreto na itago ko, Palm. Dinampot ni Lance ang itim na brilyante at agad na umalis. Salamat, Senyor. Walang katulad ang pasasalamat ng Savage Clan Chief, at nang excited na binuksan ng Savage Clan Chief ang sekreto ni Hercules, nalaman niya na ang buong bersyon ay talagang mas detalyado at nasanay ng malinaw ng madali. Dinala ni Lance ang Black Diamond sa kalangitan, pagkatapos ay lumipad sa malayo. Leslie, kailangan na nating umalis dito ng mabilis, baka sakaling may malaman pa tayo. Pero, paano ka lilipad ng ganito kabigat? Consignment, money makes ghosts. Thanks to the money you helped me get before, otherwise wala na akong pambayad sa pagkuha ng mga exploration team na yan. Dumating si Lance sa isang kalapit na lungsod at pumunta sa paliparan upang bumili ng tiket, ngunit sa kasamaang palad ay sinabihan siya, paumanhin, walang paglalayag papuntang Woolen Island. Oh shit, kailan kaya magiging available ang flight na yan? Ang Woolen Island ay hindi palaging available, kailangan nilang maging bukas sa publiko para sa mga flight, at sa kasalukuyan ay humigit kumulang 35 araw mula sa huling pagbubukas ng flight. Damn! That long. Nanlumo si Lance, ngunit iyon ang dapat asahan. Ang dahilan kung bakit nagmamadali si Lance ay dahil may bitbit siyang napakabigat na itim na brilyante at natatakot na ito ay napakasilaw at haantong sa hindi kinakailangang problema. Sinabi ni Leslie, dahil magtatagal ang pagbukas ng mga flight, maaari rin tayong bumalik muna sa North Empire. Ngunit umiling si Lance at sinabing, hindi. Bakit? Mas kapansin-pansin ako sa North Empire kaysa dito, at ang mga taong nakakakilala sa akin sa Glazed Kingdom ay halos hindi papansinin, ngunit pabalik sa North Empire, malaki ang posibilidad na mapansin ako, at sa oras na iyon, ako, natatakot akong mawala itong pusong bakal at itim na brilyante na madali kong nakuha. At saka, maghihintay na lang ba tayo dito ng 35 days? Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin, kung kailangan nating maghintay ng matagal sa tabing dagat, kung gayon ay maaari na lamang tayong narito at itayo ang aking mabigat na espada. 763. Ano ang kailangan para matuno ang ganoong kaitigas na materyal? Tanong ni Leslie, ang itim na brilyante ay napakatigas, higit 10,000 beses na mas matigas kaysa sa bakal. Nako, kailangan bang mag-alala tungkol dito, sa antas ng siyentipiko ng mundong ito, ang pagtunaw ay hindi mahirap sa lahat, ang pinakamadaling paraan ay ang paggamit ng mataas na temperatura upang matuno ito. Ang 5,000 degrees ng init ay hindi sapat, pagkatapos ay 8,000 degrees, o kahit 10,000 degrees, palagi mo itong matutunaw. Gaano man kaitigas ang itim na brilyante, hindi ito napakahirap na hinding-hindi matutunaw. Ipaubaya mo sa mga propesyonal, magkakaroon sila ng paraan, ang kailangan ko ngayon ay upang pumunta sa isang propesyonal na tagagawa ng espada, narinig ko na mayroong isang napakalakas na gumagawa ng espada sa kaharian ng Lunaris. Sabi ni Lance. Sinabi ni Leslie, si Palmore ba ang tinutukoy mo? Ah, alam mo rin yon. Narinig ko ang tungkol dito noong ako ay nasa North Empire, ang taong ito ay napakatalino sa sword forging, siya ang pinakamalakas na sword forging master sa Glazed Kingdom, ngayon ang kanilang pamilya, na dalubhasa sa sword forging para sa Glazed Kingdom, mga taong may ganito. Status, tiyak na hindi kanila bibigyan ng sword forging. Sabi Leslie, tila mas alam ni Leslie kaysa kay Lance, marahil ay may kinalaman ito sa kanyang pagmula sa isang royal family. Talaga.
Hindi ako magsisinungaling sa iyo, mas alam mo kaysa sa akin, narinig ko lang na may isang medyo sikat na master ng sword casting mula sa Lunaris Kingdom na tinatawag na Palmor Long, pero wala na akong ibang alam. Sa ibig mong sabihin, ang master ng sword casting na ito ay hindi posibleng maghagis ng mga espada para sa akin. Kalokohan, siya ang pinakamalakas na sword casting master sa Lunaris country, at ang kanyang pamilya ay dalubhasa sa pagmamik ng mga espada para sa Lunaris royal family. Siyempre, imposible para sa kanila na lubusang maghagis ng mga espada para sa glazed royal family, ngunit sa ating status. Natatakot ako na hindi nila ito aalagaan. Naku, alagaan mo sila o hindi, hanapin mo lang sila at alamin. Ang itim kong brilyante, napakataas ng material, ang tanging paraan para makahanap ng pamilyang sword casting sa ganitong antas ay ang makahanap ng isa. Sumunod, kumuha si Lance ng truck na magdadala ng itim na brilyante sa isang truck, at pagkatapos ay nagmaneho ng truck sa pinakasikat na pamilyang naghahadges ng espada sa Lunaris Kingdom, ang Lang Clan. Sa mundong ito, maraming pamilyang naghahadges ng espada, at marami ring sikat na pamilyang naghahadges ng espada sa North Empire, at itong Long Clan sa Lunaris Country ay kilala rin sa North Empire. Si Lance ang nagmaneho ng truck sa loob ng 2 araw, at sa wakas ay nakarating sa kabisera ng Lunaris Kingdom, Wando City, ang Lang Clan sword casting family. Para saan? Hello, sword casting. Ikinalulungkot ko, ang aming pamilya ay hindi naghagis ng mga espada sa publiko, ang aming pamilya ay dalubhasa sa paghahagis ng mga espada para sa maharlikang pamilya ng Lunaris Kingdom, mangyaring bumalik. Bago siya pumasok sa gate, tinanggihan si Lance. Kaya kung magbayad ng sapat na presyo. It's not a matter of price, you might as well ask around. The lowest level of our Long Clan swords is 3 billion a piece, you think, we are short of money. Si Lance ay medyo walang magawa. Dati sa lungsod ng London, binigyan ni Kent si Lance ng isang espada, sinabi ni Kent na ang espada ay nagkakahalaga ng ilang milyon, nagulat si Lance na ito ay napakamahal. Sinabi ni Kent na ito ay ang pinakaordinaryong espada, at ang mga mahal ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Kung titingnan itong muli ngayon, ang daan-daang milyong mga espada na ito ay ginawa lamang ng mas ordinaryong mga gumagawa ng espada, at sa totoo lang, ang mga ito ay iba't ibang mga tatak. 3 bilyon ang isang piraso, ang presyo ay hindi mura. Nakita ng gatekeeper na maganda ang lakas ni Lance, kaya sinabi niya, itong kaibigan, hayaan mo akong ipakilala sa iyo ang isang mas mahusay na pagawaan ng paghahagis ng espada, pumunta ka sa Eastern Gene City, mayroong isang divine weapon, casting workshop doon, mabuti, basta sabihin mo sa kanila na pinakilala kita nito, saseryosohin nila ito. Nagtanong si Leslie, magkano ang gasto sa paggawa ng espada para sa divine weapon casting workshop na sinasabi mo? 1 bilyon o higit pa. Umiling ang ministro, paumanhin, ang aking mga materyales ay pambihira, natatakot ako na ang iyong Long Clan Sword Clan lamang ang maaaring lumikha ng mga ito sa kaharian ng Lunaris, kaya umaasa akong bigyan ako ng paunawa. Kami, ang Long Clan, ay hindi kailanman makikita kung anong uri ng sword casting materials, at kung mas mataas ang mga materyales, mas mataas ang presyo ng sword casting, kung ang iyong mga materyales ay talagang top-notch, kahit na kami kunin ang iyong negosyo, ang presyo ay magiging abot langit. Sinabi ni Lance, itong kaibigan, kung hindi mo magawa ang desisyon, ipasa mo na lang. Sige, ipapasa ko ang salita. Naghintay sina Lance at Leslie sa labas ng pangunahing gate ng Long Clan Casting Sword Clan, at mga 10 minuto ang lumipas, lumabas ang lalaking kanina lang nagbabantay sa gate. Count yourself lucky, pinapasok ka ng clan leader namin para mag-discuss. Sige, salamat. Si Lance ang nagmaneho ng van at pumasok sa Long Clan. Pagkatapos ay inanyayahan siya sa isang bulwagan kung saan ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at isang dalaga ay nakaupo doon na naghihintay. Pumasok si Lance. Ikaw ang nag-claim na nagdala ng mga top-grade na materyales para ihagis ang espada. Tanong ng nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon.
Eksakto, ang pangalan ko ay Lance, kilalanin ang pinuno ng clan na ito. Hindi ako ang clan chief, ang kapatid ko ang clan chief. Tumingin si Lance sa dalaga sa bulwagan, na may napakagandang hitsura at medyo kapansin-pansing hitsura sa unang tingin. Sabi ng babae, "No need to be polite, please sit down." Pagkaupo ni Lance, sinabi ng babae, "Sabihin ang totoo, ang aming Long Clan, bagamat dalubhasa kami sa pagpapanday ng mga espada para sa maharlikang pamilya ng Lunaris Kingdom, kukuha pa rin kami ng mga order kung ito ay ilang malalaking kliyente. Ang tinatawag na malalaking customer ay ang mga taong tulad mo, na gustong lumikha ng mga nangungunang armas, mag-quote kami batay sa iyong mga materyales, kadalasan, kung mas top-notch ang material, mas mahirap ito, at mas mataas ang quote." Okay, naiintindihan ko. Then, please bring out the materials you bring with you. Sabi ng dalaga. Agad na dinala ni Lance ang itim na brilyante mula sa truck, ngunit syempre, ang puso ng bakal na puno sa loob ay inilabas na ni Lance at inilagay sa shoulder bag ni Leslie. Ito. Nagulat ang batang dilag. Oh. Hindi sinabi ni Lance kung ano iyon, dahil siya ang patriarch ng Casting Sword family, tingnan natin kung gusto niya ito. Hinawakan ito ng batang babae na pinuno ng angkan at sinabing sa gulat, ito ay isang napakabihirang itim na brilyante. Oo, Clanhead, mayroon kang mahusay na paningin, at nakikilala mo ang mga pambihirang bagay. Nagbibiro ka, ako man lang ang pinuno ng pamilyang naghahadges ng espada, anong uri ng sandata ang gusto mong gawin? Tanong ng matriarch. Kunin ang lahat ng itim na diamante na ito at talunin ang mga ito sa isang mabigat na espada. Tama ba ang narinig ko, lahat ng itim na diamante na ito, gawin itong isang espada? Oo. Tumango si Lance. Sinabi ng babaeng patriarch, itong itim na brilyante, ang densidad nito ay walang katulad na mataas, natatakot ako na ang isang espada na ginawa mula sa napakaraming itim na brilyante na ito ay tumitimbang ng hindi bababa sa 5 o 6 na libong libra, sigurado ka ba? Oh, hindi 5 o 6 na libong libra, kundi 20,000 libra. Ano? Nagulat ang matriarch. 20,000 libra ng mabibigat na espada. Oo, Chief, kinukuha mo ba ang deal na ito? Kung tatanggapin mo ako sa deal na ito, pagkatapos ay gumawa ng isang alok upang ako ay makalakom ng pera. 764. Agad na inutusan ng matriarch ang ilang mga profesional na tagapaglingkod na subukan ito gamit ang mga sopistikadong instrumento at kagamitan. Makalipas ang 10 minuto, sinabi niya kay Lance, "Mr. Damon, ang itim na brilyante na ito ay napakatigas at mabigat, ang hirap sa paggawa ng espada ay halos ang pinakamahirap sa lahat ng espada natin, lahat, dapat handa ka sa presyo." Naku, naiintindihan ko, sabihin mo lang ng diretso, sigurado akong hindi mo rin ako bitagin. Siyempre hindi kita bitag, kahit man lang malaking pamilya tayo, kung may pakialam pa tayo sa maliit na halagang ito, matagal na sanang namatay ang pamilya natin. Itong Black Diamond Sword mo, kung itatayo mo, ang grado ay tiyak na umabot sa 14 na grado. 14 na grade. Oo, natatakot ako na kahit na ang isang malakas na tao sa tuktok ng Unity Realm ay maginip ng isang espada ng grade na ito, sigurado ka bang kailangan mo ng espada na ganoon kataas ang grado? Oh, sige. You should know the truth that a man is not guilty of a crime. I suggest you might as well mix some other materials into it, babaan mo ng konti ang grade, not so high grade. Haha, no harm done. This one of mine is a heavy sword. Such a heavy sword, kahit na may gustong makakuha ng idea, kailangan nilang hawakan. Hehe, parang nag-o-overthink ako. Patriarch, mas mabuting mag-alok ka. Mr. Damon, huwag ka munang magmadali, hintayin mo akong matapos. Okay, sabi mo. Kung sigurado ka na kailangan mo ng buong material para itayo, iisa lang ang tao sa buong Glazed Kingdom na makakagawa sa iyo ng 14 na grade na armas. Ngumiti si Lance, oo, kaya ako pumunta dito, ngayon lang sa gate, iminungkahi ng gwardya na iyon na pumunta ako sa Divine Soldier
Sword Casting Workshop, sinabi ko na hindi nila kayang buuin ang aking espada. Oh, ang Divine Soldier Forging Sword Workshop, maaari ba itong maging kapareho ng ating Long family? Divine Weapon Casting Workshop, ang Master Sword Master nila ay si Senior Tommy, isa lang siyang 11th grade swordcaster, sayang ibigay mo ang iyong top grade material sa kanila upang ihagis. Sa buong Lunaris Kingdom, tanging ang matandang patriarch ng aking Long clan ang makakagawa sa iyo ng espada na may pinakamataas na grado. Sinabi ni Leslie, nakatatanda na si Palmore, di ba, narinig ko na ang pangalan niya noong nasa North Empire ako. Oo, si Palmore ito? Hindi ako magsisinungaling sa iyo, si Palmore ang aking ama. Long time no see. Lumalabas na ang sikat na Palmore Long ay ang iyong ama, ang pinuno ng clan. Oh, you're welcome. Just heard you guys, hindi kayo taga Lunaris Kingdom. Hindi, kami ay mula sa North Empire. Sa pagkakaalam ko, maraming makapangyarihang pamilyang naghahadges ng espada sa North Empire, kaya bakit mo piniling pumunta sa ating glazed country para maghagis ng mga espada? For personal reasons, patawarin mo ako kung ayaw kong pag-usapan. Sige, hindi na ako magtatanong. Sinabi ni Lance, Patriarch, maari ba akong magtanong, kinuha mo na ba itong deal ko? Kailan kaya makakagawa ng espada si Master Lang Qingyun para sa atin? Tumawa ang magandang patriarch, sasabihin ko lang sana sa iyo, gusto mong bumuo ng pinakamataas na grade na espada, ang tatay ko lang ang makakagawa nito, pero ang tatay ko ay 14 na grade sword maker, alam mo na, sa Lunaris Kingdom, ang kanyang katayuan ay marangal, imposibleng gawin ito ng sinuman. Tumingin si Leslie kay Lance at ngumiti, nasabi na ni Leslie, paanong maghagis ng espada si Palmore Long para kay Lance, ngayon ay nakita na ito. Nabigo si Lance, sayang. Ngayon, isa na akong top grade na material, maaari ba akong pumunta sa ilang mababang antas na swordcaster? Bumuo ng mababang espada. Si Lance ay medyo hindi masaya sa loob, ito ay tulad ng magandang perlas na abalone na nagluluto ng instant noodles. Ang magandang patriarch ay tumingin kay Lance na may ngiti, ang hitsura ni Lance ay gwapo, malakas ang katawan, ang isang hitsura ay napakalakas na mga tao, kapag mas tumitingin ka ay mas maraming eye candy, kaya naman medyo pabor si Lance. Nakita ng magandang patriarch ang pagkabigo ni Lance at hindi niya maiwasang mapangiti, Mr. Damon, kung hindi mo iniisip, bakit hindi mo ako hayaang pekain ng iyong espada? Ikaw. Nako, huwag mo akong tingnan bata, ngunit ako ay kasalukuyang isang 12 gradong master sa paghahagis ng espada, labis akong humanga sa tunay na pamana ni Palmore, ito ay isang magandang material, nakagawa ka na sana ng 14 na gradong armas, at ngayon ay makakagawa ka na lang ng 12 grado, medyo sayang talaga, pero mas mabuti na akong kumilos kaysa pumunta ka sa Divine Weapon Casting Workshop. Kaya ikaw ay isang henyo sa paghahagis ng espada, hindi pa ako nakakita ng ganito kabata at kagandang master sa paghahagis ng espada. I don't dare. Bahagyang ngumiti ang magandang patriarch, at komportable si Lance habang pinupuri niya ang kagandahan nito. Nakakalungkot lang na isa akong top grade na itim na brilyante, kung makakagawa ako ng 14 na gradong mabigat na espada, ito ay hindi maihahambing na perpekto, kung makakagawa lang ako ng 12 gradong mabigat na espada, palagi akong nakakaramdam ng ilang mga antas sa likod. Walang magawang binitawan ng magandang pinuno ng angkan ang kanyang kamay, hindi iyon paraan, gusto mo ng 14 na gradong mabigat na espada, ang tatay ko lang ang makakagawa nito, ngunit ang tatay ko, sa panahon ngayon, ay hindi na madali, ngayon sa kahariang Lunaris, ang tanging taong makapagpapagawa nito sa aking ama ay ang kanyang kamahalan na hari. Malinaw na sinabi ng magandang patriarch kay Lance na ganap na imposibleng hilingin sa kanyang ama na gawin ang anumang bagay, at marahil, ang pagpapagawa sa kanya ay dahil na rin sa katotohanan na siya ay lubos na matamis para kay Lance. Pag-iisipan ko pa ng kaunti. Okay, huwag magmadali. By the way, beautiful clan leader, if you make a move, what price?
Napangiti ang magandang pinuno ng angkan. Ngayon, ang mga armas na ginawa ko gamit ang aking mga kamay ay nagkakahalaga ng higit sa 15 bilyon at itong itim mong brilyante ay napakahirap, natatakot ako na ito ay higit sa 25 bilyon. Pupunta ako, robbery. Sabi ni Lance. Natawa ang magandang patriarch at sinabing, "Gwapo, akala mo pinagkakakitaan kita ano kailangan ko ng pera, kalahati nito ay ginagastos sa mga gamit, ang kalahati ay kinikita para sa pamilya ko, napakalaki ko. Negosyo ng pamilya, kailangan ko ring suportahan ito. Ang aming lang swordcasting family, hanggang 10 business lang ang kinukuha namin sa isang taon Nako, banibiro lang kita. Sige. Hindi naman ako galit. Sino ba ang nag-udyok sa akin na magalit pero hindi ko kayang magalit, kakaiba talaga, pwede naman kayong mag-discuss." Pagkasabi nun, naglakad na palabas ang magandang patriarch. Naiwan sina Lance at Leslie sa buwagan. Sinabi ni Leslie, "Tama ba ako? Paano ka mabibigyan ng tanyag na palmor ng espada na pamemeki? Sa buong kaharian ng Lunaris, tanging si Haring Lunaris lang ang makakagawa sa kanya na gumawa ng espada. Oh, pero wala akong choice. Isa akong top-notch material, walang iba kundi hayaan si Palmore na magtayo nito, kahit bumalik ako sa North Empire, wala masyadong tao. Sinong makakagawa ng mabigat na tibak na ito para sa akin?" Sinabi ni Leslie, "Kahit na bumalik ka sa North Empire, kasama si Palmore na isang mid-level sword maker ay hindi ka makakapagbigay ng espada, ang aking maharlikang pamilya, mangyaring huwag kumuha ng 14 na grade sword maker para maghagis ng espada, mas mabuting kalimutan mo na ito, o hayaan ang magandang patriarch na iyon na bigyan ka ng espada, bihira lang siyang tumingin sa iyo ng ganoon kasigla." Maasim na sabi ni Leslie, habang nakatitig na parang nagseselos. 765. Huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, bagamat bata pa siya man lang ang pinuno ng isang pamilyang naghahagis ng espada, at isang batang henyo sa paghahagis ng espada. Leslie trailed off. "See? You can tell? What did she said just now when she walked out?" Gusto daw niyang magalit, pero hindi niya magawang magalit. Iyon ay kung wala siyang crush kita, at base sa sinabi mo lang na nagnanakaw siya, pinasabog na nila tayo. Kalokohan, sige, huwag kang humila ng walang hangganang bagay. Maasim na sinabi ni Leslie, "Maaari mo ring sundan ito, hindi masama ang paghabol sa isang henyo na naghahadges ng espada sa iyong tabi, talagang kapaki-pakinabang ito sa mga kritikal na sandali, tulad ngayon, gumagamit ka ng magagandang materyales, ngunit nagdurusa dahil walang sino man ang magagawang cast." Medyo nanlumo rin si Lance, kung talagang gusto niyang gumawa ng 12 gradong mabigat na espada, palagi siyang nakakaramdam ng kalungkutan, kung wala siyang magagandang materyales, ayos lang iyon. Alam ng lahat na may mabuti at masamang armas, at sa nakaraan, laging malutong ang pakiramdam ni Lance kapag gumagamit siya ng mahihirap na sandata. Bukod dito, habang lumalakas si Lance, mas maraming pinsala ang nagagawa, mas madaling masira ang mga sandata. Kaya dapat itong maging isang malakas na sandata, at bagamat ang 12 bagay ay napakalakas na sandata, hindi sila maikukumpara sa 14 na bagay. Maya-maya lang, may boses na nagmula sa labas, "Clan leader, the Prince of the Guard is here." The Prince of Weijun. Anong ginagawa niya dito? Invite him in. Nagulat si Lance nang marinig niya ang 4 na salitang Prince of the Guards. Sinabi ni Leslie, "Prinsipe ng bantay." Ang prinsipe ba ang nagnakaw ng ating itim na brilyante? Ngumuso si Lance, "Oo, siya iyon. Ngunit sa kasamaang palad, ninakaw niya ang peke. Makikilala niya kaya tayo." Kalokohan, I'm sure nandito din siya para mag-build ng weapons, it's not a good time for us to meet with him. Kung ganoon ay kailangan muna nating kausapin ang magandang clan chief, kung hindi, ilalabas din ng prinsipe na iyon ang kanyang itim na brilyante mamaya, natatakot akong malalaman natin sa isang sandali. Agad na lumabas si Lance at sinabi sa magandang pinuno ng angkan, "Leader ng angkan, may isang prinsipe na bumisita sa iyo." "Oo." "Ah, oo? Anong meron?" "Naku, truth be told,
Medyo nagkaproblema na kami ng Prince of the Guard na iyon, kaya huwag mong ipahalata ang impormasyon namin magtatago kami sa ibang lugar. Oh! Agad na kinuha ni Lance ang kanyang itim na brilyante at mabilis na umalis. Nagulat ang magandang patriarch nang makita si Lance na may gayong banal na kapangyarihan. Sa sandaling ito, 7 o 8 tao na may dalang itim na brilyante ang pumasok mula sa labas, ito ay ang Princess Guard. Tumingin sa kanila ang magandang pinuno ng angkan, may dala rin silang itim na brilyante, puno ng pagkamangha, hindi nakakagulat na dumating si Lance sa kanilang labanan ay malamang na sumunod sa itim na brilyante. Gayunpaman, si Lance ay nag-iisang nagtangay, habang 7 o 8 sa kanila ang nagdala. Ang mataas at mababa. Hahaha, Teresa Clan Leader, matagal ko nang narinig na maganda ka at walang kapantay, at kapag nakita kita ngayon, isa ka talagang lungsod na bumagsak. Pumasok ang prinsipe ng mga gwardya na may malaking ngiti. Sa mamba ang dilag, ginagalang ni Teresa ang prinsipe ng mga bantay. Long Clan Leader, hindi na kailangang maging magalang. Hindi ko alam kung anong mga tagubilin ang dumating sa akin ng prinsipe. Long Clan Chief, wala akong itinatago, mayroon akong isang piraso ng itim na brilyante dito, gusto kong lumikha ng ilang mga armas, narinig ko na ang itim na brilyante na ito ay isang top grade na material na maaaring lumikha ng 14 na armas, iniisip ko kung paano maraming espada ang magagawa ko sa ganitong halaga ng itim na brilyante. Ito rin? Gayunpaman, susubukan kong mag-ipon ng maraming materyales hanggat maaari para sa prinsipe. Sabi ng magandang patriarch. Sinasabi mo na naman. You're saving me materials. Kailan ko pa sinabing hahayaan mong ihagis mo ang espada ko para sa akin? Galit na galit ang prinsipe ng mga guard. Panginoon ko, hindi ka ba naparito para hilingin na ihagis ko ang iyong espada? Deserve mo ba ito? Long Clan Chief? Sige. Dalian mo at anyayahan ang iyong ama, si Palmore, na lumabas. Ang prinsipe ng mga guards ay may mataas at malakas na tono. Sabi ng magandang clan chief, wala sa bahay ang tatay ko, sana mapatawad mo ako. Wala ba siya sa bahay, o minamaliit niya ang prinsipe ko? Hindi naintindihan ng kamahalan, hindi kami mangangahas. Putulin ang katarantiduhan, anyayahan si Palmore palabas, kunin itong mga itim kong brilyante at gumawa ng 10 espada. Your Highness, I can't decide this matter for my father. I still hope that Your Highness will go back first, or leave it to me to forge swords for Your Highness. Patriarch Long, ang iyong Long family ay gumagawa ng mga espada para lang sa royal family, hindi mo malalaman ito, maliban na hilingin ko kay Palmore na magpanday ng mga espada para sa akin ngayon. Huwag kang mag-toast, ha? Ngumuso ang prinsipe ng mga guard. Sana ay mapatawad ako ng prinsipe, ngunit ang aking ama ay matanda na at matagal nang hindi pinansin ang paghahagis ng espada ng pamilya ngayon. Yan ang pipilitin kong magalit. Kamahalan, ang aking mahabang angkan ay hindi madaling aibuli gaya ng iniisip mo, at bukod pa, ang aking ama ay naghuhulma lamang ng mga espada para sa hari lamang, kaya kung ang iyong kamahalan ay kailangang humingi ng isang bagay sa aking ama, pumunta at humingi muna ng pahintulot sa hari. Kamahalan, pakibalik. Sinampal ng hari ang magandang pinuno ng angkan sa lupa. Wave Clan Chief, you dare to disrespect my prince, we'll see. Nagkibit-balikat ang Prince of Guards na nagkibit-balikat, hindi niya inaasahan na hindi siya iginagalang, sa katunayan, alam niya na ito ay medyo mahirap hilingin kay Palmore na maghagis ng espada, ngunit sa loob-loob niya ay naiinis lang siya. Nakita ni Lance at Leslie na umalis ang prinsipe, kaya naman bumalik sila sa susunod na bulwagan. Nakita ni Lance na napakasama ng hitsura ng magandang patriarch, na may dugo at mga pasa sa mga sulok ng kanyang bibig. Sinabi ni Lance, ayos ka lang ba? Sino ang nagsabi sa iyong pumunta ka dito? Ang magandang patriarch ay abala sa pagpupunas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig.
Lumapit si Lance at sinabing, ang bahaging ito ng iyong mukha ay namamaga at nabugbog, kung hindi mo ito gagamutin sa oras, ito ay hindi maiiwasang mag-iiwan ng ilang maliliit na peklat sa hinaharap, kahit na napakaliit, maaaring hindi ito masyadong maganda para sa isang magandang mukha tulad mo. Kalokohan, ikaw ang sinasabi mo. Truth be told, I'm a healer, I'll massage you. Ako. Hindi na siya hinintay ng Don na tumanggi, dumampi na ang kamay nito sa mukha ng magandang matriarch. Sige, nakabawi. Hinawakan ng magandang pinuno ng angkan ang kanyang mukha, at talagang bumaba na ang pamamaga. Salamat, hindi ko akalain na manggagamot ka pala. Clan Chief, ang prinsipe na iyon ay sobra ngayon. Sabi ni Leslie. Siya ay nangaapi ng mga tao sa bisa ng kanyang katayuan bilang isang prinsipe, at kung ang aking ama ay wala pa ring katayuan, natatakot ako na hindi niya ako sinampal. Kami, ang Long Clan, ay hindi isang pamilya na ay malakas sa puwersa, ngunit higit sa lahat ay malakas sa mga diskarte sa paghahagis ng espada, kaya kung ang iba ay gumamit ng puwersa laban sa atin, wala tayong anumang laban. Malungkot na sinabi ng magandang pinuno ng angkan na kahit na siya ay isang henyo sa paghahagis ng espada, siya ay mahina sa martial arts at nasa inner door level lang. Tanong ni Leslie, Clan Head, ang iyong ama, si Palmore, siya ba ay mahina rin sa martial arts? Bueno, kahit na ang aking ama ay isang 14 na ranggo na swordcaster, sa mga tuntunin ng mga kasanayan sa militar, siya ay nasa maagang likas na yugto pa lamang, napakahina. Glazed Kingdom, kaya medyo may status pa rin siya. Siyempre, hindi lahat ay pwedeng eyebully ng Long Clan ko, at may strongman din ang Long Clan ko, kapatid ko iyon. 766. Iyong kapatid na lalaki. Nasa Star Ocean Academy ang kapatid ko. Biglang naisip ni Lance ang isang tao, Star Ocean Academy, Wanderlust ng Heavenly Star Pavilion. Si Lance ay abala sa pagsasabing, Teresa Long ba ito? Nagulat ang magandang patriarch kay Lance at abalang sinabi, ikaw, paano mo nalaman ang pangalan ng kapatid ko? Ilang taon nang wala ang kapatid ko, hindi siya celebrity sa Lunaris Kingdom Ngumiti si Lance, sabihin ang totoo, kami ng kapatid mo, kami ay itinuturing na magkaibigan. Paano? Nako, kakabalik ko lang mula sa Star Ocean Academy kalahating taon na ang nakalipas, halos hindi na ako nakabalik mula sa graduation, si Wanderlust ang master ng Heavenly Star Pavilion ng Star Ocean Academy, marami na akong nakipag-deal sa kanya. Lance sabi. Bumantong hininga ang magandang patriarch, hindi mo sinasadyang lumapit sa akin para pasayahin ako, hindi ako naniniwala na kaibigan mo ang aking kapatid ay hindi bababa sa isang fake mid-Unity Realm powerhouse, you have, even stepped into the Unity Realm, how could my brother be friends with you, you're trying to get close to me, no way. But you don't need to court relations with me, I told you, I'll personally cast a sword for you. But my father? You can't even think about it, even the prince. Natigilan si Lance, wala akong pakialam na gamitin ito para makipagrelasyon sa iyo, okay, nakauwi ba ang iyong ama o hindi? Wala sa bahay. Wala talaga sa bahay. No lie really, but I should be back in a few days, and besides, baka bumalik ang kapatid ko in a few days. Mabuti, pagkatapos ay mananatili ako sa iyong pamilya ng ilang araw, kailangan kong makausap ng personal ang iyong ama at ihagis siya sa akin ng espada. Good luck kung ganoon, may ipapaayos ako ng tirahan para sa iyo, isasama ko kayong dalawa sa hapunan ngayong gabi, at tatawagan ko ang aking matalik na kaibigan sa tabi ko, para magkakilala tayo. Mabuti. Si Lance ay inayos na manatili sa Long Clan. Kinailangan ni Lance na makipag-usap ng personal kay Palmore, o hindi bababa sa ipaglaban ito, ngunit kung hindi niya magawa, kailangan niyang gumawa ng espada sa 12 o 13 baitang. Sa sandaling ito, sa labas ng Long Clan, galit na galit ang prinsipe ng Weijun, ang asong iyon na si Teresa ay malinaw na minamaliit ang haring ito. Pumunta ka sa gabi at hulihin si Teresa sa aking bahay, gusto kong matikman kung ano ito.
Gusto kong maging sikat na kagandahang ito. Opo kamahalan, kailangan ko bang itago ang aking pagkakakilanlan para mahuli ang isang tao? Hindi na kailangan, pumunta ka na lang at hulihin mo. Ngunit, aking Panginoon, kahit papaano ay kilala ni Palmorlong ang hari at may ilang katayuan. What so what? Hindi ko ginalaw si Palmorlong, ginahasa ko lang ang kanyang anak, kahit na iulat ito ni Palmorlong sa kanyang kamahalan, ano ang gagawa ko? Totoo rin, tutal isa lang itong sword-casting family, ang kasalukuyang sovereign ay sobrang abala, isang royal sword-casting family, paano siya magkakaroon ng napakaraming oras para alagaan ito, gayunpaman, hindi tulad ng pinatay ko si Palmorlong. Ginahasa ko lang ang kanyang anak na babae. Prinsipe, huwag kang mag-alala, sa gabi ay pupunta ako at kukunin ang Teresa para masiyahan ka. Sa oras na iyon, kapag si Palmorlong ay walang magawa laban sa iyo, malalaman niya kung gaano ka kalakas, natatakot siyang hawakan mo ulit ang kamay ng anak niya, siguradong magkukusa siya para hilingin sa iyo na gumawa ng espada. Hahaha, yun talaga ang idea. Nang gabing iyon, dumating ang isang katulong upang imbitahan si Lance. Mr. Damon, iniimbitahan ka ng Patriarch sa Clearheart Pavilion para sa hapunan. Lead the way. Sa sandaling ito, sa Clearheart Pavilion, nakaupo doon si Teresa at isa pang magandang babae. Teresa, bakit mo ako pinapunta sa hapunan? Cherry Sakura, hindi ka ba busy? Pinatawag kita, sigurado may gusto akong tulungan mo ako May mabait na bata dito ngayon, hehe, nakita ko siya. Isang mata, gusto ko lang na lumapit ka at tulungan ako. Medyo nahihiyang sabi ni Teresa. No way? This girl of yours finally have someone in her sights Hindi mo man lang matingnan ang royal brother ko na sobrang outstanding, well, I'd like to see who that boy that can make you look at him. Kahit ang aking maharlikang kapatid ay ikinukumpara. Ang taong ito na nagsalita ay si Prinsesa Cherry Sakura, nandoon siya noong pinatay ni Lance ang concubine kalahating taon na ang nakalipas, ngunit mahigit kalahating taon na ang nakalipas at walang nakakaalam sa Glazed Kingdom. Kung sino ang gumawa nito, mukhang hindi talaga sinabi ni Prinsesa Cherry Sakura kahit kanino ang tungkol sa pagpaslang ni Lance sa Imperial Concubine ng Glazed Kingdom, at magdulot ng hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Cherry Sakura, huwag kang magsalita ng kalokohan okay, hindi ko naman sinabing gusto ko siya, ang sabi ko lang medyo eye-catching ang tingin ko sa kanya, ouch, feel like the type of la. Namula si Teresa. At sinabi, hahaha, huwag mo pa rin aminin, lalaki na kayang magpakilig sa kanya, parang pambihira talaga, gusto ko siyang makita. May pinadala na ako para imbitahan siya, andito siya mamaya. Mabuti. Cherry Sakura, depressed mood ka sa nakalipas na kalahating taon, hindi pwedeng hindi ka pa nakaka-get over sa pagkamatay ng Queen Consort of India, hindi ka masisisi dito matagal na, dapat umiwas ka na. Naku, hindi mo naiintindihan. Best friend mo ako, anong hindi mo masabi sa akin? Kalimutan mo na, wala lang. Dumating si Lance sa Qingzinj. Nagulat si Lance nang makita niya ang dalawang babae na nakaupo sa Clearheart Pavilion, hindi ba isa sa mga babaeng nakaupo sa tabi ng magandang patriarch, si Princess Cherry Sakura. Ikaw. Sabay na nagulat sina Lance at Cherry Sakura. Si Teresa ay abala sa pagtatanong, magkakilala kayo? Tumingin si Lance kay Cherry Sakura nang walang sinasabi, naisip lang niya na masyadong nagkataon na kaibigan ni Prinsesa Cherry Sakura si Teresa. At nakita ni Cherry Sakura si Lance, napakasama ng kanyang mukha, masasabing galit pa nga, dahil pinatay ni Lance si Empress Yin, kahit hindi niya sinabi, para itago ito, ngunit, hindi, ibig sabihin na hindi siya napupuot. Lance, at dahil itinago niya ito, si Prinsesa Cherry Sakura ay hinatulan ng kanyang konsensya sa nakalipas na 6 na buwan. Sa sandaling ito, nang makita ang salarin, paano siya magkakaroon ng magandang mukha, kaya lang, si Teresa ay nasa paligid muli, at ilang salita ang hindi masabi.
Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sumagot si Prinsesa Cherry Sakura, siya ang nagligtas sa fetus sa tiyan ni Prinsesa Yin noong nakaraang taon. Nagkataon lang. Tumingin si Lance kay Prinsesa Cherry Sakura at sinabing, "Salamat, kamahalan." Galit na inilayo ni Cherry Sakura ang kanyang mukha mula sa pagtingin kay Lance. Si Long Chin ay tumingin siya kina Lance at Cherry Sakura at naisip na sila ay mabuti, sa lahat ng karapatan, dapat silang maging benefactor, di ba, mayroon silang relasyon. Maupo ka, Lance. Salamat, Patriarch. Umupo si Lance at nagtanong, nasaan si Leslie? Siya hindi ko siya inimbitahan, sabi ni Teresa. Sumimangot si Lance, ngunit siya lang ang inimbitahan. Biglang tumayo si Prinsesa Cherry Sakura at sinabing, "Teresa, babalik muna ako." Cherry Sakura, ano bang nangyayari sa'yo, bigla kang babalik? May negosyo pa ako. Ngunit, Teresa, ang taong ito, mas mabuting layuan mo siya. Sabi ni Cherry Sakura nang hindi tumitingin kay Lance. Kinagat ni Teresa ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Cherry Sakura, hindi mo siya dapat kasama, nagkaroon ng relasyon, bakit pakiramdam ko may nangyayari sa pagitan mo?" 767. Ngumuso si Prinsesa Cherry, "Ako at siya. Maliban na lang kung wala ng mga lalaki sa mundo." Si Cherry Sakura ay mukhang labis na hinamak si Lance, bagamat alam niya sa kanyang puso na sa katunayan ay hindi ganoon kasama si Lance, ngunit pagkatapos ng lahat, nagkaroon ng puot sa pagitan nila dahil sa brutal na pagpatay niya sa Lady Indigo. Umupo si Lance doon at hindi umimik, sinabi ni Prinsesa Cherry Sakura na kahit mamatay ang lahat ng lalaki sa mundo, hindi nila siya magugustuhan, walang nararamdaman si Lance para doon, dahil, si Lance ay, hindi ko rin siya gusto, kahit na siya ay talagang maganda. Alis muna ako. Pagkatapos sabihin iyon, agad na lumipad si Prinsesa Cherry Sakura. Isang masarap na pagkain, ginagawa itong medyo awkward. Tumingin si Teresa kay Lance na may komplikadong mga mata. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin, hindi mo ba ako iniimbitahan sa hapunan, at hindi mo hinahayaan na may maghain ng pagkain? Sabi ni Lance. Lance, tanungin kita, may alitan ba kayo ni Cherry Sakura? Masyado kang nag-iisip. Kung ganoon, bakit mukhang galit na galit si Cherry Sakura sa iyo, siguradong nabigo ka sa kanyang damdamin, sasabihin ko sa iyo kung bakit palaging mukhang hindi masaya si Cherry Sakura sa nakalipas na kalahating taon. Clan leader, can we start dinner now? At saka, calling my girlfriend Leslie here, how much do you mean you called me here alone for dinner? Could it be? It's really like Leslie, you're interested in me, right? Kalokohan, sino ang interesado sa iyo, basta, isang tao, yayain mo si Leslie na pumunta dito para sa hapunan. Oo. Agad na umakyat ang isang katulong. Si Teresa ay nasa masamang kalagayan, sa simula ay sigurado siyang interesado siya kay Lance, ngayon sa lahat ng problemang ito, si Lance ay hindi lamang nagkaroon ng relasyon kay Leslie, kundi pati na rin kay Prinsesa Cherry Sakura, ang kanyang matalik na kaibigan, ito ay mabuti. Kahit na interesado siya, maaari lang siyang huminto. Hindi nagtagal, dumating ang katulong at nagsabi, "Patriarch, ang Leslie na iyan, hindi siya nagugutom at ayaw sumama." Kalimutan ang tungkol sa hindi pagpunta, Lance, kumain na tayo, huwag maghintay. Dahil hindi dumating si Leslie, walang choice si Lance kundi huminto, dapat may alam si Leslie at medyo nagseselos, kaya hindi na siya nang ahas na maging bong-ilya. Sa sandaling ito, isang boses ang lumabas, "Teresa Clan Leader, nandito ka na." Nang tingnan ni Teresa Long kung saan nanggaling ang boses, isang lalaking may hawak na espada ang nakatayo hindi kalayuan sa Clear Heart Pavilion. "Ikaw, anong ginagawa mo dito?" Nakilala kaagad ni Teresa ang lalaking ito ay isang alipor sa tabi ng prinsipe na dumating sa araw, nabalitaan ko na siya ay isang malakas na tao sa ikalawang antas ng unang bahagi ng Unity Realm. Clan Leader Teresa, sinadya kitang hanapin. Ang lalaking iyon sa ikalawang antas ng Early Unity Realm ay ngumiti ng malungkot at sinabi.
Tumingin sa kanya si Lance, ngunit sa kasamaang palad, hindi man lang siya tumingin kay Lance, at hindi malinaw kung hindi niya nakilala si Lance o walang pakialam na tumingin sa iba, ngunit syempre, Lance nakatalikod din sa kanya. Ano ang gusto mo sa akin? Walang magandang itanong si Teresa. Clan Leader Teresa, nag-iisa ang aking prinsipe at gustong humanap ng makakasama niya, kaya naparito ako upang imbitahan kang pumunta at makipag-inuman kasama ang aking prinsipe. Mahabang clan chief, Terena. Ano ang sinabi mo? I said for you to go and have drink with my prince. Galit na galit si Teresa, anong ibig mong sabihin? Ano ang gusto mo? Hindi pa ba ako naging malinaw sa sarili ko, Celestial Chief? Nais kang imbitahan ng aking prinsipe na samahan ang alak. How dare you? Nasa mata mo pa ba ang King's Law? Hahaha, isang pamilyang sword casting lang, naglakas loob din na pag-usapan sa akin ang batas ng hari, kaya lang mag-sword ka, ano ba, gusto ng hari na samahan mo ang alak na ito ay pag-isipan ng mataas. Ikaw, hindi ka pa rin nagmamadaling sumama sa akin, inaantala ang kagandahan ng hari. Ikaw. Naiinis si Teresa, ngunit walang magawa. Bitawan mo ako. Sa susunod na pagpikit ng mata, ang malakas na lalaking iyon ay lumipad at sa isang igap, nasa kamay niya si Teresa, handang umalis kasama niya. Sinabi ni Lance, itong kaibigan, ibaba mo siya. Yuho, sino ka? An innate one, actually dying to call me a friend, are you worthy? Tumayo si Lance at tumalikod. Ikaw pala. Agad na nakilala ng kabilang partido si Lance, na natural na nandoon nang pumunta ang lalaki para pagnakawan ang Black Diamond ni Lance. Oo, ako ito. Lance, nandito ka talaga. Sinabi ko sa iyo na ibaba mo siya, hindi mo ba narinig? Malamig ang mukha ni Lance, matagal nang hindi nasisiyahan si Lance sa grupong ito ng prinsipe ng mga gwardya, ngayon ay dumating ang mga alipors ng prinsipe ng mga gwardya upang puwersahang nakawin ang babae, paanong pabayaan ito ni Lance? Lance, mayroon ka bang lakas ng loob na sabihin iyon muli? Sisiguraduhin kong hindi mo makikita ang araw bukas. Hahaha, sa kasamaang palad, hindi mo ito karapat-dapat. Pagkasabi niyon, agad na inilabas ni Lance ang kanyang espada. Isang malamig na liwanag ang kumikislap na parang kidlat na humiwas sa kalangitan, masyadong mabilis. Tahimik at tahimik ang eksena sa loob ng ilang segundo, si Teresa ay hawak pa rin ng malakas na lalaki na iyon, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresa na may nag-spray sa kanyang mukha, at nang tumangala siya ay natuklasan niya na ang haba ng leeg ng ang malakas na lalaking iyon ng Unity Realm, isang maliit, malasutlang bitek ay unti-unting lumalawak, at sa wakas, ang kanyang buong ulo ay gumulong pababa sa lupa. Ah! Tumili si Teresa at tumingin sa lupa, nakadilat pa rin ang mga mata ng ulong iyon na parang nakakita ng hindi kapani-paniwala. Tumingin si Teresa kay Lance, na nagbuhos ng isang mangkok ng alak at pagkatapos ay kinuha ang mangkok at ininom lahat. Uminom ng alak si Lance ng mag-isa at sinabing, hindi ka pa nakakita ng patay na tao dati. Lance, ikaw? Paano mo nagawa iyon? Pamatay ng espada. Pero parang hindi ka pa nakatuntong sa Unity Realm, hindi ba't isa ka lang innate great perfection? Hindi ba kayang patayin ng innate perfection ang Unity Realm? Masyado kang makapangyarihan. Si Teresa ay hindi makapaniwala, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pahiwatig ng pagsamba. Humigop ng alak si Lance at sinabing, ako muna ang bahala sa katawan. Ngunit nagtanong si Teresa, Lance, si Miss Leslie ba talaga ang girlfriend mo? Oo. Oh, maganda ang buhay niya. Sinaksak ito ni Lance ng bamboo stick at lumipad palayo kasama ang bangkay at ulo. Inihagis ni Lance ang bangkay sa isang kanal na malayo sa Long Clan. Pagkatapos, mabilis na bumalik si Lance sa Long Clan. Bumalik sa Long Clan, hinihintay pa rin ni Teresa si Lance. Lance, salamat sa pagligtas mo sa akin, huwag kang mag-alala, kapag bumalik ang aking ama, tiyak na kukumbinsihin ko ang aking ama na gumawa ng espada para sa iyo. Salamat. Saludo ako sayo. You're welcome, Teresa.
Pagkatapos nitong kainan, mabuti pang pumunta muna tayo kaagad sa ibang lugar, siguradong may ipapadala na naman ang prinsipeng asong iyon kapag nakita niyang hindi pa bumabalik ang mga alipors niya. Ayos lang, nakarating na ako sa balita, babalik na ang kapatid ko bukas, ang kapatid ko ay nasa tuktok ng gitnang Unity Realm, ang prinsipeng asong iyon ay walang kapantay sa kapatid ko. Oh, babalik na ang Wanderlust. Oo, Lance, sabi mo kaibigan ka ng kapatid ko, hintayin mo ang pagbabalik ng kapatid ko bukas, magtanong ka lang. Hindi mahalaga. Sige, tapos na akong kumain, salamat sa alak. Iinom pa tayo. Hindi, kailangan kong bumalik para manatili sa Leslie. Oh. Lumabas si Lance sa Heavenly Star Pavilion, at ngumiti si Teresa, Hoy, Lance, sa wakas ay alam ko na kung bakit nagkakaroon ng emosyonal na pagtatalo si Prinsesa Cherry Socorro sa iyo. Hindi ko nais na makisali pa sa iyo, ngunit, sa palagay ko ay hindi na ngayon, Lance, maaari ba akong magtanong, may pagkakataon pa ba ako? 768, hindi. Bakit? May girlfriend na ako. I don't mind We have freedom of marriage in the glazed country, there are a lot of men in polygamy, the key is to see if the man is capable You're such a good man, I can be your munting asawa. Naku, salamat, pero sa kasamaang palad, wala akong nararamdaman para sa iyo. Ako. Sige Chief. Salamat sa hapunan, babalik muna ako. Desididong umalis si Lance, ang patriarch na ito ng Casting Sword family ay talagang gusto si Lance ay talagang hindi nakaimik. Sa kasamaang palad, si Lance ay walang nararamdaman para sa kanya, si Lance ay walang anumang pakikipag-ugnayan sa kanya, baka ang kanyang pag-ibig ay makuha. Mas malalim at nawalan siya ng kontrol muli. Si Lance ngayon ay maraming kasintahan, sa katunayan, si Lance sa simula ay hindi tulad ng Bella, Elsa, Leslie, sa simula ay hindi gusto ni Lance, maaaring bumuo sa isang tiyak na lawak, makabuo ng mga damdamin, Lance ay hindi nais na mayroon ding gusto. Bumalik si Lance sa guest room, si Leslie ay nakaupo doon mag-isa na nagseselos. Kaya kaagad pagkatapos kumain nito, hindi ka ba nag-ayos na pumunta sa kanyang silid sa gabi upang pag-usapan ang tungkol sa buhay? Maasim na sabi ni Leslie. Oh, Leslie? Sabi ko sa'yo pumunta ka at kumain sa amin, bakit hindi ka pumunta? Kung gusto niya talaga akong tawagan, sabay-sabay niya akong ipinaalam. Tama ka, itong si Teresa, interesado talaga sa akin, gusto niya akong maging girlfriend. Magaling iyan, darating upang maghagis ng espada at hindi sinasadyang mangingisda para sa isang magandang babae, nagtanong na ako sa paligid, itong si Teresa, ay isa sa 2 sikat na dilag ng Lunaris Kingdom. Isang dumping beauty. Oo, may isa pang tinatawag na isang uri ng prinsesa, ang ganda mo na napakadaling kunin ang isa sa mga magagandang babae na ito. Hahaha, sayang naman, tumanggi na ako. Si Leslie ay abala sa pagsasabing, hindi naman, tinanggihan mo talaga. Oo, kung hindi mo gusto, bakit hindi mo tumanggi? Ngunit isa siya sa 2 pinakamagandang babae sa kanyang na bansa na sikat na sikat. Marami na akong nakitang magagandang babae, ano ang kinalaman nito sa akin kung hindi ko sila gusto, sige, huwag na nating pag-usapan, magandang gabi. Lumabas si Lance sa kwarto ni Leslie, ang Lang clan ay nag-ayos ng magkahiwalay na mga guest room para kina Lance at Leslie. Si Leslie ay tumakbo palabas at sinabing, hindi ako nangangahas na matulog dito mag-isa, pupunta ako sa iyong silid. Okay. Tumango si Lance. Kinaumagahan, habang nananaginip pa rin si Lance kasama si Leslie sa kanyang mga bisig, may kumatok sa pinto sa labas. WHO. Senior Damon, hiniling sa akin ng patriarch na tawagan ka. Oh, ano yon? Bumalik na si Senior Wanderlust, hayaan mo akong pumunta at dalhin ka doon. Agad na gamulong si Lance at bumangon, hindi inaasahan na nakabalik na talaga ang senior na si Tianyo. Agad na dumating si Lance sa isang pavilion kung saan sina Tianyo, Teresa at isa pang lalaki, silang tatlo ay umiinom ng morning tea sa pavilion.
Hindi sinabi ni Teresa kay Tianyo na nandito si Lance, humiling lang siya sa isang tao na tawagan si Lance, kung kilala ba talaga ni Lance si Tianyo o hindi, halata ito sa unang tingin. Pumasok si Lance sa pavilion, nakita ni Tianyo si Lance na natigilan saglit, pagkatapos ay hindi makapaniwala, Lance. Ikaw, ano ang ginagawa mo sa aking bahay? Senior Tianyo, bumalik ka na talaga. Nagulat talaga si Tianyo, kalahating taon na ang nakalipas sa Star Ocean Academy, sinabi rin ni Igor at ng kanyang asawa na aanyayahan nila si Lance sa hapunan sa gabi at hiniling siyang sumama sa kanila. Nang makita ni Tianyo na si Lance ay napakatalino, natural na gusto niyang kaibiganin si Lance, ngunit sa kasamaang palad, nang pumunta siya sa bahay ni Igor sa gabi, sinabi niya na umalis na si Lance, at si Tianyo ay medyo nanlumo sa oras na iyon, iniisip na tiyak na hindi siya mapalad na kaibiganin ang isang mapagmataas na anak ng langit bilang si Lance. Ngunit hindi niya inaasahan na sa kanyang pag-uwi ngayong buwan, si Lance ay lilito sa kanyang tahanan. Ngumiti si Teresa, Kuya, magkakilala talaga kayo, bago pa sabihin ni Lance na magkaibigan kayo, hindi ako naniwala, hindi ko gets, magkaibigan talaga kayo ah. Hahaha, Teresa, magkaibigan talaga kami ni Kuya Lance. Bahagyang ngumiti si Lance, sa katunayan, alam ni Lance na siya ay umaakyat kasama si Tianyo ngayon, siya ay umaakyat ng mataas, at sa mga tuntunin ng lakas, hindi siya karapat-dapat na makipagkaibigan sa kanya. Kuya Lance, nakakagulat talaga ako na nakapunta ka sa bahay ko bilang panauhin, noong una ay naisip ko na hindi ako nakatadhana na makasama ka, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay lubos na nakatadhana. Kung gagawin mo, T-Mind, tawagin mo na lang akong Teresa. Mas matanda ka sa akin kaya Kuya Tianyo na lang ang itatawag ko sa'yo. Okay, Lance Damon. Hehe. Tumingin si Tianyo kay Lance, habang tumitingin ito sa kanya, mas nagustuhan niya ito, at ngayong kaibigan na muli ng kanyang kapatid si Lance, lalo siyang nakaramdam ng pagmamahal sa kanya. Sinabi ni Tianyo, ito ang aking kapatid na babae, si Teresa Long, ako ang kuya, si Tianyo Long, dapat mong kilalanin silang lahat. Haha, kilala ko na sila pagdating ko sa casting sword kahapon. Pumunta ka sa pamilya ko para maghagis ng espada. Discontented Kuya Tianyo, nakakuha ako ng magandang piraso ng material, kaya pumunta ako sa sikat na Long clan para maghagis ng espada, kaya kilala ko ang kapatid mo. Ngumiti si Tianyo sa kanyang kapatid at sinabing, Teresa, si Lance ay kaibigan ko, dapat kang maghagis ng mga espada para sa kanya ng maayos. Sinabi ni Teresa habang kinukusot ang kanyang mga mata, ikalawang kapatid, hindi gusto ng mga tao ang espada na inihagis ko, okay, ang material nila ay itim na diamante, paano ko ito sasayangin? Anong itim na brilyante, hindi ko maintindihan, maganda ba ang itim na brilyante? Si Tianyo ay isang martial idiot, hindi talento sa paghahagis ng espada, sa tatlong magkakapatid, ang bunsong kapatid na babae, si Tianyo, ang pinaka-talented. Kuya, salamat sa pagiging anak mo ng pamilyang naghahagis ng espada, itim na brilyante na material na makakalikha ng 14 na gradong sandata, Lunaris Kingdom, maliban sa aming ama, walang nakagawa ng 14. Grade sword pa. 14 na baitang. Ito ay masyadong mataas na grado, ito ay isang bagay na kahit na ang pinakamalakas sa Unity Realm Grand Perfectionists ay pinapangarap. Nang hari ng Glazed Kingdom, at ang espadang iyon ay tinatawag na Yaabala sa pagsabi kay Lance, Lance, sigurado ka bang gusto mo ng ganoong mataas na uri ng espada? Hindi ito magandang bagay. Medyo nagulat si Lance kay Wanderlust, Sinima, isang 14 na gradong espada, napakabihirang ba nito? Iisa lang ang espada sa buong Glazed Kingdom, sobra na iyon. Sinabi ni Teresa, brother, sinabi ko na sa kanya, ngunit ang kanyang mga materyales ay napakataas ng grado, saan siya papayag na maghalo ng iba pang mga materyales upang lumikha ng isang mas mababang grade na espada. Lance, maniwala ka sa akin, hindi mo kailangan ng ganoong klaseng espada sa ngayon, kung sakaling may makakita nito, sa halip ay magdadala ito sa iyo ng problema, bakit hindi ka muna maghagis ng isang ordinaryong espada? Kung hawak mo
Isang tibak na 14 na grado, para ka lang isang ordinaryong tao na may isang string ng mga kwintas na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ngumiti si Lance, Kuya tiyan nyo, ang itim kong brilyante ay may timbang na 20,000 libra, gusto kong magpanday ng espada na may timbang na 20,000 libra, sa palagay ko ay hindi maraming tao ang makakakuha ng anumang ideya para sa gayong kabigat na espada. 769. Hindi totoo yan, interesado ang mga tao sa material na itim na brilyante, mas mabigat ang paglalarawan, mas gusto nila ito upang ang iba ay makagawa ng higit pang mga espada. Og. Medyo nasa dilema si Lance. Una sa lahat, gusto ni Lance na bumuo ng 14 na gradong mabigat na espada, hindi lang dahil gusto niya, kailangan niyang magkaroon ng 14 na grade na tagagawa ng espada para itayo ito para sa kanya. Ngayong pinayuhan siya ng magkakapatid na Long na huwag maging napakataas ng grado sa ngayon, medyo nasa dilema si Lance, na nangangahulugan na hindi sila handang magmakaawa sa kanilang ama na lumikha ng 14 na gradong espada. Para kay Lance Silang Teresa ay abala sa pagsasabing, Lance, huwag kang magkamali, kung gusto mo talaga ng 14 na gradong mabigat na espada, tiyak na magsusumamo ako sa aking ama na itayo ito para sa iyo, nag-aalala lang ako sa iyong kaligtasan. Dahil ikaw, so stubborn? Then let's do this. Pagbalik ng tatay ko, sisiguraduhin kong ipapagawa ito ng tatay ko para sa iyo. Salamat, Kuya tiyan nyo. Don't mention it, Lance, tapos sabay tayong mag-morning tea. Hindi pa ako nagto-toothbrush, babalik muna ako at maghuhugas, at ibubuhos din ang Leslie. Sige. Umalis si Lance sa pavilion. Si Teresa ay abala sa pagtatanong, kapatid, kumusta si Lance? Itong Lance, super genius. Noong nasa Star Ocean Academy ako, akala ko wala akong chance sa kanya, pero hindi ko inaasahan, ha? Ate, bakit mo ako biglang tinatanong ng ganito, pwede ba interesado ka ba sa kanya? Kuya. Namula si Teresa. Haha, ate? Isa ka sa 2 pinakamagandang babae sa Lunaris Kingdom, first time mong tumingin sa isang lalaki, di ba? Kuya, anong klaseng dumpy beauty ako hindi man lang ako tiningnan ng mga taong Lance. Talagang crush mo siya, hahaha. Kuya, pwede bang tumigil ka sa pagtawa, payag akong maging munting asawa niya at ayaw ng mga tao. Kung ganoon ay huwag mo nang pilitin, ito rin ay kapalaran, nga pala, ang daming prinsipe ng Lunaris Kingdom ang humahabol sa iyo, wala ka bang isa na gusto mo? Mabuti pa ang prinsipe, at ito ay magiging kapaki-pakinabang. Sa pamilya namin kung pakakasalan mo ang prinsipe, basta gusto mo, syempre. Sinabi ni Teresa, ang mga prinsipeng iyon ay lahat ay hindi kasiya siyang tingnan. Paano naman yun, hindi ba't magaling lang ang 18 prinsipe na si Warren, nag-aral din siya noon sa Star Ocean Academy, nag-aral siya sa ibang bansa at bumalik sa loob lamang ng 10 taon, natatakot ako na naabot niya ang rurok ng ang innate great perfection ngayon. Ang 18 prinsipe ay nagpadala lang sa akin ng mensahe, gusto niya akong yayain na manghuli ngayon, ngunit ayaw kong pumunta, ngunit tinawag niya rin si Cherry Socorro, kaya nahihirapan akong tumanggi. Cherry Socorro siya gusto rin niya akong iset up kay Warren, sayang. Malungkot na sabi ni Teresa. Bakit ayaw mong pumunta? Warren, hindi naman masama ang prinsipe na ito, medyo na-contact ko siya noong nasa Star Ocean Academy ako, napakalakas ng kanyang talento, dapat siya ay karapat-dapat para sa iyo ngayon. I don't know. Ayoko lang. Instead, nung nakita ko si Lance, the first time I saw him, I felt that he was someone I want to wait for my heart. Bumantong hininga silang Teresa, ate, hindi naman masama si Lance, pero, may sinabi ang pangalawang kapatid na hindi mo gustong marinig, hindi ka bagay. Paanong hindi nararapat? Si Lance ay isang miyembro ng North Empire, iyon ay hindi nararapat, kung ikaw ay isang ordinaryong mamamayan lamang, hindi mahalaga kung saan ka gumala, ngunit inakbayan mo ang sword-casting families. Bumangon ka at bumaba. Nakakapagod mabuhay, bakit mo ibinato sa akin ang misyon ng pamilya?
Dahil kung ikaw ay may talento sa paghahagis ng espada, maaari mong maabot ang antas ng iyong ama sa hinaharap, o kahit na malampasan siya, maaari mong gawing mas mahusay ang aming pamilya ng paghahagis ng espada ng Long Clan. Ate, bihira rin si Cherry Socorro na iset up ka kay Warren, kaya isipin mo na lang. Sige, sige, tigilan muna, pag-iisipan ko lang. Kumikislap ang mga mata ni Teresa na may bakas ng paglala, gusto ng kanyang ama na makahanap siya ng prinsipe, at gayon din ang kanyang dalawang kapatid, iniisip man nila ang pamilyang ito o kanyang kaligayahan. Mahirap makatagpo ng lalaking may heartbeat, pero sobrang trahedya, hindi nagustuhan ng kabilang partido, at isa-isang humahadlang pa rin ang mga tao sa paligid niya. Sa sandaling ito, sa hindi kalayuan sa pamilya ng Alon, isang lalaki at isang babae ang nakaupo sa isang marangyang kotse patungo sa pamilya ng Alon. Ika-18 kapatid, makipaglaro kay Teresa ng mas madalas sa hinaharap. Cherry Socorro, kakaiba ka ngayon, bakit palagi mong sinasabi sa akin na hanapin ko si Teresa ng mas madalas? Ano, may karibal ba ako? Bagamat medyo marami ang mga prinsipe sa Glazed State na humahabol kay Teresa, ngunit karamihan sa kanila ay may mga asawa at gustong pakasalan siya bilang isang babae, o hindi masyadong matalino. Tanging ako, si Warren, ang pinakaangkop sa kanya. Ang pagkakaiba ng edad sa pagitan namin ay wala pang 10 taon, medyo gwapo kami sa itsura, at hindi pa tayo kasal, hindi ako naniniwalang may iba pang karapat-dapat maging karibal ko, hahaha. Ika-18 kapatid, sa madaling salita, laruan mo lang siya at pagyamanin ang iyong relasyon. Itinuro ni Cherry Socorro, natural na sasabihin niya iyon dahil lumitaw si Lance at ipinahayag din ni Teresa na gusto niya si Lance. Pagkatapos magsipilyo at maghugas ng mukha ni Lance, dinala niya si Leslie sa pavilion kanina lang. Sina Tianyo at Teresa ay nasa pavilion pa rin, ngunit may dalawa pang tao sa pavilion, ang isa ay si Prinsesa Cherry Socorro at ang isa ay isang napakagandang suot na lalaki. Nakita ni Tianyo sina Lance at Leslie na paparating, abala sa pagpapakilala. Lance, hayaan mo akong ipakilala, ito si Princess Cherry Socorro ng Lunaris Kingdom. Ito ang ika-18 prinsipe na si Warren. Si Warren ay isa ring internasyonal na estudyante sa Star Ocean Academy, at, nagpunta sa Star Ocean Academy, nagtapos sa loob lamang ng 3 taon, ay isang kahangahangang henyo, at ngayon ay nasa tuktok na layer ng innate great perfection, kalahating talampakan sa pagkakaisa. Sitwasyon. Tumango si Lance bilang pagpupugay, kilalanin si Prinsesa Cherry Socorro at ang iyong kamahalan, ang ika-18 prinsipe. Silang Teresa ay abala sa pagpapakilala sa ika-18 prinsipe at si Cherry Socorro, Prinsesa Cherry Socorro, kamahalan ang ika-18 prinsipe. Ito si Lance, kakatapos lang din niya sa Star Ocean Academy, at si Lance ang pinakamabilis na nagtapos sa kasaysayan ng Star Ocean Academy. Oo, gaano kabilis, hindi ba maaaring mas maikli pa ito kaysa sa aking 3 taon? Medyo nalungkot si Warren nang marinig niya ang isang malaking paggalang kay Lance mula sa tono ng boses ni Wanderlust. Dito, siya ay isang prinsipe, at siya lamang ang maaaring igalang, wala nang iba. Sinabi ni Tianyo sa kanyang puso, ang iyong 3 taon ng pagtatapos ay walang halaga, mga taong Lance 3 buwan o mas kaunti. Oh, Your 18th Highness, umiinom ka ng tsaa. Hindi na tuloy ang sasabihin nilang Teresa, nakita na niya na siya ay nabalisa, kung sasabihin niya kung gaano kalakas si Lance, natatakot akong magdulot ito ng higit pang sama ng loob, mayroon pa rin siya. Ang puntong ito ng paningin. Gayunpaman, tumayo si Warren at sinabing, wala nang tsaa, narito ako ngayon para anyayahan si Tianjin na sumama sa amin sa Pangangaso. Teresa, dahil bumalik ka na rin, sabay na tayo. Ito, hindi ako sasama, kayo ni Teresa ang sasama. Si Teresa ay abala sa pagsasabing, Kuya, sama-sama ka rin, maraming tao ang masigla, Lance, Leslie, sama-sama ka rin, go 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 go, sabay tayong manghuli. 770
Sa sandaling ito, ang mga mata ni Warren ay napakalason habang nakatingin kay Lance, gusto niyang makita kung si Lance ba ay talagang napakamalay sa sarili, kung kaya niya, syempre gusto niyang manghuli ng mag-isa kasama si Teresa, siya ay handang dalhin si Cherry Socorro at ang iba pa kung hindi niya talaga kaya, ngunit kahit nadalhin niya si Cherry Socorro at ang iba pa, hindi pa kay Lance, kung kulang si Lance sa paningin, huwag mo siyang sisihin. Sa pagiging masungit. Napatingin ang lahat kay Lance, at tahimik ang pavilion. Tumingin si Teresa kay Lance nang may pagdarasal na tingin. Si Lance ay orihinal na ayaw pumunta, ngunit, nang makita si Teresa na nakatingin sa kanya na may nagdarasal na mga mata, si Lance ay medyo nag-aatubili na tumanggi. Isang magandang impresyon sa kanya. Tungkol naman sa Prinsipe Warren na iyon, hehe, hindi ito sineseryoso ni Lance. Tumango si Lance at sinabing, mabuti, pagkatapos ay sabay tayong maglaro. Nang sabihin ni Lance na maglaro ng magkasama, biglang nagalit si Warren, talagang napaka-insensitive ni Lance kaya pumayag siyang sumama. Si Princess Cherry Socorro ay abala sa pagsasabing, hindi ako sasama, pumunta kayo at maglaro. Palihim na napabuntong hininga silang Teresa at sinabi rin, hindi rin ako pupunta. Inaasahan ni Tianyo na hindi rin siya pupunta, at magbago ang isip ni Lance at hindi rin umalis, pagkatapos ay hayaan ang kanyang kapatid na babae at si Warren na mag-isa. Ngumiti si Warren, bakit hindi ka pupunta, hindi ba tayo pumayag na sumama para magsaya? Nako, may gagawin pa ako. May mga gagawin din ako, kababalik ko lang from Star Ocean Academy, I have some things to deal with. Tumingin si Warren kay Leslie sa likod ni Lance at nagtanong, paano ka, ang kagandahang ito? Sumama ka. Hindi ako pupunta. Umiling si Leslie. Tumingin muli si Warren kay Lance at nagtanong, hindi sila pupunta, sasamahan mo pa rin ba sila ngayon? Nanlumo si Teresa sa loob, mahirap para sa kanya na hindi mag-isa kasama si Warren kapag lahat ng tao sa kanyang paligid ay nag-aayos sa kanya. Gayunpaman, mukhang hindi pa rin interesado si Lance, tumatango at nakangiti, kalimutan na natin ang hindi nila pagpunta, hayaan na nating manghuli para sa ating tatlo, Teresa, aalis tayo kaagad kapag nakapag-almusal na ako. Sige, huwag magmadali, hihintayin ka namin. Si Teresa ay abala, hindi niya akalain na si Lance ay talagang maglalakas loob na sumama sa ganitong sitwasyon, maaaring nakita ni Lance ang kahulugan ng panalangin sa ang kanyang mga mata. Kung gayon, si Lance ay masyadong masamang tao para matakot na masaktan maging ang ika-18 prinsipe ng Glazed Kingdom alang-alang sa kanyang mga panalangin. Sa pag-iisip tungkol dito, ang puso ni Teresa ay mas napuno ng pagmamahal kay Lance. Sa sandaling ito, ang mga kamao ni Warren ay mahigpit na nakakuyom, itong si Lance, masyadong insensitive, dahil siya ay napaka-insensitive, kaya huwag mo siyang sisihin sa pagiging bastos, pagdating niya sa lugar ng pangangaso, huwag mo siyang sisihin. Sinisira siya. Pinapatay na ng puso ni Warren si Lance. Naramdaman ni Lance ang kanyang layuning pumatay ng sabay-sabay, ngunit hindi siya inilagay Lance sa kanyang mga mata. Nakita ni Prinsesa Cherry Socorro na kailangang umalis si Lance, at hindi na posible para sa kanila na mag-isa, kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang sabihin, kung gayon, pupunta rin ako. Silang Teresa ay abala rin sa pagsasabing, oo, pupunta rin ako, dahil ang lahat ay napaka-elegante, ayokong masira ang eleganteng mood ng lahat, Leslie, samahan mo ako. Tumingin si Leslie kay Lance at umiling, hindi ako pupunta. Kasama ni Leslie si Tai Shoxen, kaya syempre hindi siya makatakbo, at kahit papaano ay nasa langklan pa rin ang Black Diamond. Ends. P. M. Ngumuso si Warren, sa loob-loob na sinabi, Lance, kung gusto mong sumama, hahayaan kitang mamatay. Tumingin si Wanderlust kay Lance at bumantong hininga, tiyak na nakita ni Wanderlust ang tingin sa mga mata ng ika-18 prinsipe, upang hindi magdulot ng gulo, kailangan niyang umalis, sigurado akong si Cherry Socorro ay ganoon din ang ibig sabihin. Sabi ni Lance, kung gayon, hintayin niyo ako, mag-aalmusal muna ako. Okay, walang pagmamadali, hihintayin ka namin. Si Teresa ay abala.
Agad na umalis si Lance sa pavilion kasama si Leslie at pumunta, pinangunahan ng isang katulong, upang mag-almusal. Saway ni Leslie, "Hoy, bakit bulag ka ah? Halatang gustong habulin ni Warren si Teresa, anong klaseng bumbilya ang sinusundan mo para pumunta bilang hindi mo ba nakikita ang tiyan nyo na iyon? At hindi pupunta ang prinsesa." Tumawa si Lance Dixon, "Kot, paanong hindi ko nakita iyon, pero, pupunta pa rin ako." "Bakit? Akala ko ba sinabi mo na ayaw mo kay Longines? Ano ang silbi ng pagpunta mo kung hindi mo gusto?" Sinabi ni Lance, "Totoo na hindi ko siya gusto, ngunit hindi ibig sabihin na masama ang impresyon ko sa kanya. Si Teresa ay isang mabait na tao, nilinaw niya na hindi niya gusto si Warren. Pero dahil sa pagkakakilanlan ni Prinsipe Warren at ang hitsura ni Prinsesa Cherry Socorro, hindi madaling tumanggi, tumingin siya sa akin ng nagdadasal na mga mata, syempre kailangan kong sabihin na oo, hindi ko sila bibigyan ng pagkakataon na mag-isa." Sabi ni Leslie, "Nako, makulat ka talagang tao, ginagarantiyahan ko na kung pupunta ka talaga, tiyak na hindi ka bibigyan ni Warren ng magandang mukha, at baka gumawa pa ng lihim na galaw sa iyo sa hunting ground." Tumawa ng masama si Lance, "Sa lakas ko ngayon, natatakot pa rin ako sa kanya sa tuktok ng innate great perfection." Huwag kalimutan na ikaw mismo ay nasa tuktok ng innate great perfection, and in terms of realm, you're equal. Paano kung super strong din ang Warren na iyon? Katulad mo. She, hindi ako naniniwala. Hindi pa rin siya sineseryoso ni Lance, kailangan niyang sumabay sa pangangaso, kung ang Warren na iyon ay talagang naglakas loob na maglagay ng lihim na kamay kay Lance, pagkatapos ay huwag sisihin si Tang. Lance para sa hindi paggalang sa kanyang katayuan bilang isang prinsipe ng isang bansa. Gayunpaman, sina Tianyo at Prinsesa Cherry Socorro ay sumama sa kanya, "Natatakot ako na wala siyang magagawa tungkol dito kahit na gusto niya, makikita natin pagkatapos, hanggat hindi niya sila pababayaan, nakamit na ni Lance ang kanyang layunin." Dahan-dahan daw ang kumain ng almusal si Lance kasama si Leslie. "Bilisan mo at kumain, lahat sila ay sabik na naghihintay." Udyok ni Leslie. Si Lance, gayunpaman, ay nanatiling mabagal at ngumiti, "Bakit ako magmadali, gusto ko lang paghintayin ang prinsipe ng asong iyon, at least sigurado ako na kaya ni Teresa ang paghihintay sa akin ng mahabang panahon, tama na, ako. Don't care what the others mean, I don't care what they do, kung hindi makapaghintay yung dog prince na yun, hindi siya makakapunta hahaha." Si Leslie ay hindi nakaimik, si Lance ay dating nasa North Empire, kapag nakikipag-usap sa prinsipe ng North Empire, hindi naman siya ganito kahugot bakit siya nakahugot sa harap ng prinsipe ng Lunaris Kingdom? Sa pavilion na iyon dati, sigurado, naghihintay si Warren na tumalon sa dingding. Ang kakulangan sa paningin ni Lance ay maayos lang, pumunta siya para mag-almusal, ngunit hindi pa siya bumabalik pagkatapos ng kalahating oras. Mukhang ayaw niyang pumunta, kung ganoon, mag-isa na lang tayo. Sabi ni Warren. Si Teresa ay abala, paano natin magagawa iyon, sabi natin hihintayin natin siya. Pero matagal na siyang wala. Kalahating oras na lang, ayos na, baka may gana siya at kumakain ng marami, kaya ang bagal niya, maghintay muna tayo. Teresa said. Si Warren ay walang magawa, ngunit ang pagkasuklam at pagkamuhi kay Lance sa loob ay nasa higit sa isang antas. Oh,